We never treated each other as half siblings eh. Ano kami talaga, regardless kung sino mga nanay namin. Kaya mixed emotions. Celebrated. Okay, ano lang yan eh. Every birthday ko, usually pagka, hindi siya eksaktong 12, pero mga 11:50 or minsan 12:10, nabati ako ni Tita Jane eh. So, yeah, it's gonna be a memorable birthday for me. Most definitely. So, di ka kapag-celebrate ka? Well, nagkapag-celebrate ako sa bahay kasi we found the news Sunday the next day na. So, sa bahay lang naman kami with my family. So, kumain lang kami sa bahay. Simple lang naman ako mag-celebrate eh. Okay na ako na binabati ako. Yun na yung nagpapataba ng puso ko. What keeps me going in life, yung naalala ka nila. Kahit alam naman natin sa Viber, may reminder na birthday, di ba? Pero yung mga close mo na tao, yun ang mga inaabangan mo lagi. So, yeah. Yun nga, isa sa mga inaabangan ko si kay Tita Jane. Nakausap namin si Max at even si Tita Bing. Yes. Na ikwento nila yung magandang relationship, yung apat na mothers, friendly with one another, yung magkakapatid din. Yeah, my mom was supposed to be here, but nahiya siyang pumunta mag-isa. So, sabi ko, punta ka lang. Yes. So, ano naman sila, they remain friends. Yes. Lahat ng mga minahal ng daddy ko. Nagulat nga kami sa kwento ni Tita Bing. Kahit na when dad passed away, dun sa wake niya, everyone was there. So, all the girls my dad loved. Yung mga ganun. The girls daw talaga close na close silang apat. Oo naman. Which is good kasi kami naman magkakapatid. We never treated each other as half siblings eh. Ano kami talaga, regardless kung sino mga nanay namin, we always treated ourselves na basta isa tatay namin. Yes. Hindi na namin kailangang isipin na or na pagtunan pa ng pansin na ibang mga nanay namin. Yun ang maganda eh. Yung nabubuhay si Tita Jane, no? Talagang alam ng lahat na sobrang close kayo. Yeah. I'm sure naman yung most na naka-witness when Andy was growing up. Kasi di ba nung hindi na sila, nung naghiwalay sila ni Daddy, away bate. Alam na open book naman yan. Ako yung tumatakas kay Andy. Ako yung humihiram kay Andy, kay Tita Jade. Pag may family gathering ng mga Eigenmans, I would step up and represent na pag hiramin ko si Andy. And Tita Jane knows about that. That's why yung closest namin Tita Jane go back years. Para sa kanya, parang ako yung tumayong not that I was replacing my dad, no. Na big brother eh. Kuya eh. Pinakakuya ng lahat. Pinakakuya eh. So, isa sa mga una kong sweldo nung nag-start pa lang ako sa showbiz, I took Andy to go shopping, bought her toys. Yung mga simpleng, it might sound unfair to my other siblings, pero hindi naman kasi, of course, I had Ira. I mean, yung same kami ng mom. We were definitely, syempre close talaga kami. We grew up together. Tapos si Timmy and si Max, nung bata kami, we sleep dun sa bahay nila, nung sila pa ni Tita Bing, ng daddy ko. So, close naman kaming lahat, but mas nakapapansin ng iba kasi mas parang hands-on ako at overprotective kay Andy. Yun nga, it's because mas naging ano si Tita Jane kay Andy. Hindi talagang yun ang makita mong single mom talaga. I'm not saying na dad wasn't supportive, but hindi sila okay yung mga panahon na yun eh. So I was the one who was shielding every negative na para hindi sila mag-away. Ako yung laging panangga nilang dalawa. Ako yung ako nang bahala dito. So, kaya maano ako sa, and Tita Jane would proudly say it out loud na
She was very expressive about it na how much she loves me. Ganun din naman ako. Di ba sa mga press con nga minsan, Oo. i-mention ka talaga? Oo, so Pero- natutuwa naman ako because hindi ko naman ginagawa to kasi kailangan kong pa-impress kay Tito. Hindi, it's innate. Pero Lahat naman ng magkakapatid ko. Pag may problema kayo, just call me. So, since nga ganon, paano mo inabsorb yung news? Who told you? Oh, Andy. I found out through Andy. It was I don't want to go into details, pero when Andy called me, yun nga, she was crying. So, yeah, the rest was history. I went straight to their house. So, yeah, that's how it went about. That's how everything happened. Sabi ko kay Andy, kasi since she was in Siargao, sabi ko, mag-ano ka muna dyan, book a flight, earliest flight or whatever, pero wag mo munang problema, wag mo muna isipin. Kumalma. I'm sure everyone would probably start parang to call you, to ask questions kung ano nangyari talaga. Ano ka muna yung, that's why, natutuwa naman ako kasi si Philmar is also there to help Andy cope up with habang hindi pa siya bumabiyahe. So, when I was getting all this information nung nandun na ako sa house ni Tita J, ako mismo hindi ako nakapag-update kasi I was processing also on how to tell Andy everything. It's a good thing my wife was there with me also. Siya din naman siya yung nagre-relay na ganito na nangyari, na may mga polis na, may mga forensic team na, mga pumasok. So, yun lang na tapos until unti-unti na we were gathering everyone's emotions hanggat sa nakausap ko na si Andy. So, yeah, and then the next morning I picked her up. We went straight here. Pero sa'yo ba, Gabi, meron parang premonition, katulad ng sinasabi nila, ikaw ba meron siyang I wouldn't say premonition, but yun nga, every birthday, isa sa mga naabang kong bumati is, kasi consistent consistent si Tita Jane. Pero it wasn't na parang, ba't di ako binati? Hindi yung inano ko pa yung dinamdam ko pa na ba't di bumati or nagkaroon ako ng probably busy she loves working, may hilig taping talaga so yun lang iniisip ko na baka busy, So baka yun yung na-miss na bate? yeah naman Grabe yung yung bond nyo, no? Yeah. Your birthday and yung death day. I don't wanna think it I don't wanna think that way na nga na siyempre happy birthday nga. Pero parang Diba? siguro, So, that's yung parang hindi mo siya makakalimutan. Oo naman. I don't wanna look at it as a tragedy. Yeah. Celebrating your birthday, tapos may susunod ka pang isi-celebrate na or may iisip na birthday, di ba? So, Pero Gabby, you're big. Yeah. When was the last? actually, When may opportunity kami na magkita one time sa IKEA. Actually, wife ko ang nakita niya. Pero naman, hindi ko ma-recall lang kung kailan kami last nagkita. Pero we've been texting each other, lalo na pag Christmas, New Year. So, ito lang, latter part lang ng siguro mga January ata yun or February. Yeah, nakita sila ng wife ko sa IKEA. I was probably at the parking noon. Sinusundo ko na yung wife ko. Tapos sabi niya, si Tita Jane nandito. Basta may mga tinatry siyang isoli mo. Basta ito sa funny scene daw. So sabi ko, sana bumaba ako. Pero nagte-textan kami. Nagte-textan naman kami. Batian kami. Yeah, Christmas, New Year. Tapos last text was I'll try to recall it. Pero yan, patagal na rin kami hindi nagkikita ni Tita Jane. Kasi she's very busy and she loves to be busy. Yes. She loves working. Tuwan-tuwa siya. Binalita niya sa akin, nag-text siya sa akin na pumasok siya ng BQ. She was so happy. Basta, siyempre marami pang ibig sabihin sa mga text na namin. Marami pa siya sinabi doon. Hindi ko nasasabihin. Pero nakakatawa. Ano naman yan basta mga pag 11 p.m., nag-ring ang phone mo, ready ka na dapat. Dapat may tubig ka na. Pwede kang magkaroon ng popcorn kasi mahabang usapan niya. Makakauwi ba si Gwen? Yun ang hinihintay namin kung ano yung magiging feedback from America. Kasi he only has there's a specific visa na meron siya kasi he's studying in the States and he's
planning on having parang residency doon. So I think it's called transition visa ata ang tawag doon. So hinihintay lang ma-approve. Once ma-approve yun, he can go home at pwedeng bumalik. Kasi hindi... Parang Ganun yun siya yung ng nagiging parol. problem. Oh, parang gano'n. Parol, di ba? Parang emergency pass. Pwede pa something You to need that. that para Oo, kasi makabalik ka. pwede ka na umuwi. Regardless. Pwede ka umuwi pero baka hindi ka na Yung makabalik. residency Oo, na- hindi ka na makabalik. So, yun ang kino-confirm lang. But once na ma-approve, So, first thing na may sana final plans makabalik. na ba, Gabby, kung kailan ang inurnment, napag-usapan na ba ng family, or you have really have to wait for when? Yun sana ang target is to wait for Gwen. Hoping na makarating pa siya before, kasi may plans naman ng day of inurnment, pero yun nga, inihintay lang talaga si Gwen. It can be moved or it can be, kung hindi maumabot si Gwen, baka we'll have a day para sa kanya, para makapagpadasal for na habang nandito si Gwen. So medyo blurry pa kasi talagang maasa na makauwi si Gwen. Nag-sink in na ba sa'yo personally? Si Max kasi parang hindi pa raw eh. Mahirap sabihin kung nag-sink in na bang hindi. Some it could be days pa, some it could be weeks. Minsan it's gonna hit you even after a month Ngayon kasi the realization is okay, given the body's not here anymore but every time you hear her name, it always reminds you of, teka, oo nga, wala na. Ano yung ganun? So, akala ko okay na ako kasi kagaya nag-taping ako yesterday. I had an option na not to tape. Kasi nga, medyo mahirap i-absorb din yung nararamdaman ni Andy. Sponge ako So, in reality, parang wala siyang parents. Alam mo yan? Orphan. But I would never make her feel that way. I'll make sure. Kahit sabihin ko ako. Hindi. She will never feel that way naman. And totoo sabihin ko na, I'll make sure of that. But in reality, yes. So, yun yung inaano ko na pa. Ang dami kong iisipin in the next few days, few weeks, few months, few years. Hindi ko masabi. But how's Andy? Yeah. She's coping. On and off emotions for kasi of course day by day you see different people yung iba-ibang mga nakasalamuhan ni Tita Jane sa industriya so level of kasi second day ata sino pang gusto mong makita, tinanong ko siya, may mga binanggit siya eventually the following days nung nakita niya nailabas na niya tapos hindi naman ako nagulat na iiyak siya ulit kanina pero yeah, any child naman na nawalan ng magulang would always be reminded of yung pag wala na konting switch lang ng maalala. What about si Ellie? Kasi lumaki din kayo. Ellie, I hardly see Ellie cry ever since nakakatakot she was a yun, baby. But during the time nung cremation isa yun sa yung ayaw mo makita din. Yeah, of course. Kasi love na love niya si Nainay. Like, love na love din siya ni Tita Jane. First apo yan And everyone knows that chapter of Andy's life, that chapter of Tita Jane's life when Ellie was born. And it's a good thing now that it's hindi na nga chapter ng isang libro, it's another book. Alam mo yun? Na mas maganda na at mas masarap basahin. Kasi iba na yung buhay ni Andy, napakasaya na she has her own family. Yun naman talaga ang gusto niya Once nabuo na yung family niya, Andy had a lot of plans. Of course, to bring Tita Jane sa Siargao, yung mga ganyan, to visit. Madami. So, yeah, ang dami ko na sinasabi. Sa kaya Gandaan nyo to. yung earn ni Tita Jane, di ba Hirap nito. Mga pagalitan nila ako. Dadalhin ba ni Andy o dito lang sa Well, may plans na ganun pero hindi pa nako-confirm. Pero may mga ideas na yeah. Basta paano
may sinabi si Andy na uwi na tayo nanay. Yun ang hindi ko makakalimutan. And that hit everyone, especially me. So, yung uwi na tayo nanay, daming ibig sabihin. Wala namang paramdam sa iyo, Tita Jane, panaginip or pahiwati? Wala naman. Kung meron man, sana okay. Sana okay. Pero paano mo siya gustong maalala? Hindi naman I would want to remember all her as a mother. I would, not because of her accolades and all that, given na hindi. Pero pwede mong kalimutan yun. Ang hindi mo makakalimutan is how she was as a mother. For me, it may not be 100% perfect, or it may not be yung lahat naman tayo may ups and downs. Being a parent is really, really hard. Walang perfect na parent, walang perfect na, hindi lahat ng decision making laging nasa tama. So yun ang mahirap kasi any parent would want na lahat ng anak nila maniwala sa kanila. Gets mo? Yung makinig kayo sa lahat ng sasabihin ng magulang kasi lahat sila pinagdaanan niyan. Totoo. But of course, for your children to be independent, they have to go through life on their own. And that's one of the sacrifices na ni Tita Jane is to try to hold on. Kahit maikli na lang yung tali. Alam mo yun? Yeah, it was hard kasi of course, Andy wanted to have a life. Si Gwen also wanted to have a life. Hindi ba yun yung best gift na binigay ni Tita Jane? Kasi they learned how to be independent on their own. Yun lang. I will want to remember Tita Jane to be, yung as a mother. Ano na lang mamimiss mo sa kanya? Ano na lang ang mamimiss mo kay... Marami. I cannot itemize. I cannot make a list. But those late night calls would always... madaming kwento dyan. Pero all those late night calls, ano naman, tsaka yung pinaka gusto ko sa kanya yung how she felt towards me, being a brother to Andy. I appreciate ko. Hindi naman ako may effort para may magtapik sa akin na you're doing a good job. Hindi. I was just doing it because I wanted to do it. Wanted to be the brother, the big brother that, and she's very vocal about it. Doon ako na kaya love na love mo si Tita. Sabi ng beses kayo nag-work together sa pelikula or sa TV? Alam mo, pinaka-memorable lang mas Mundo Mo Yung Akin. Because we had characters that was written for us na along the way we had to come up with a different route. So nag-click kami na tara gawin natin tong character na ganito. So nag-collab kami. We were working on what was yung mga sinulat ng mga writers. Pero nilaro namin. Ang sarap. Anong role nyo doon? As what? Mag-ina kami. Yeah, mag-ina The kami. band? Yeah, yeah, which is good kasi ang sarap mag-connive pag pareho kayong kontrabida. Sino ang kita dyan? Alden, Luis, Sunshine Dizon, Angelica de la Cruz. Unforgettable yun. Tsaka, hindi ko pa makakalimutan when we were doing Mundo Mo Yung Akin. I had a scene with Angelica, mag-asawa kami doon. I had a scene, away-away kami. Meron, parang living room siya. Tapos parang loft style. So makikita si Tita Jane nasa taas, nanonood ng eksena. Tapos, Gab ha, ganito, ganyan. Yung may mga siya, papanorin kita dito. So na ako'y parang, Tita, si away ito, argue, sampalan. Yung, basta magwawala ako dito sa eksena. Alam mo, after I did the scene, subconsciously napatingin ko kasi alam kong she was watching. Nag-cut naman pagtingin ko. Sabi Tita Jane. Sabi ko, yung parang yun lang atang
Yun lang. Parang yun lang atang isang project na ginawa namin together. Wala kayong movie. Parang wala ata kami movie. So, nung time na yun, intimidated ka ba? Na Well, I don't know, she was always alam mo, been good. kasi alam mo close kayo, tapos bigla aarte ka. Hindi, natutuwa ako kasi pareho ako nagbibidahan eh. Gab, ganitong gagawin ko ah. O, ikaw, anong gagawin mo? Yung mga, so, ito gagawin ko. Ay, pwede. So, she knew what I knew and I knew what she knows too. Yung, alam ko yung, so nag-swap kami, kaya yung ginagawa namin yung mga characters namin. We were just playing and yan ang mga hindi ko makakalimutan. Tsaka of course, after take, siyempre pag-usapan na naman si Andy. Di ba? Alam mo yun. So, ito na kasi, alam mo yun. So, hingahan ka rin dyan na pang emotion. Yes. No, I sure, 100% yes. Kami mag-asawa, middle of the night, pagtutulungan niya kami, yan pa kasi, ganito. Tapos actually, nung pandemic, isa pa yun. Because we were constantly communicating. Why? Because pandemic, di ka makalabas ng bahay. So, may days lang na pwede ka mag-grocery. Tatawag nagpapalitan kami ng mga recipes. Kasi, syempre, ako yung nagluluto sa bahay. So, siya, yun nilang ginagawa. Ito, na-try mo na ba ito? Ganito, ganyan. Send ko sa'yo yung ingredients. Ito, isulat mo. May ganun kami. So, yun kami yung constant na nagko-communicate nung pandemic kasi nga nagpapalitan kami ng mga kakainin kasi naubos namin na ideas. Yan din ang relasyon nyo. Oo, ano naman eh. Tsaka, may mga days eh, away bate. Biglang, pag the next day, ano ba nangyari kagabi? Yung mga gano'n, wala na yun. Nakaranas ka rin ng tampo. Oo naman. Diyos ko, di na mawawala yun. Anong pag-aawayan ninyo? May mga... Petty things? Ha? Petty things lang? Oo, pwede. Yan yung mga alam mo yung mga wee hours of the night. Na hindi naman niya sinasadya. Alam mo yung mga ganyan. Kahit sino mga artista na wala na close sa kanya, we will always have one common denominator. It's either a drunk text or phone conversation. That's why, tapos pag nagkita kayo na the next day na sober siya, kagabi, anong bang sinabi? Hindi na maalala. Hindi, actually naalala niya, pero So, parang kilala mo na talaga, parang hindi mo na seryoso eh. Like I said, I'll always be hindi punching bag eh. Yung hingahan niya, Siya absorber? at hingahan din niya. Pagdating sa kanilang dalawa. Middleman. Like, middleman, pag may gustong palating kay Andy, o may gusto si Andy palating, yeah, I'm that guy. Pero yun nga, pag gustong ipag-ayos, I'm also that guy. Ayun, ganun. Kasi siyempre, sila yan eh, relationship nila yan eh. Ako lang yung saluhin ko, ganun lang ako. Pero sila yan. Sila talaga yan. That was their relationship. Your message na lang, Gabby, sa bumubuhos na pakikasimpatya from the showbiz industry. Actually, from your overwhelmed friends, ako family. because everyone knows that Tita Jane has a very kind heart. Nakita naman natin kanya sa ABB. Very kind heart. And madali siyang katrabaho, madali siyang pakisap. I feel overwhelmed lang because of you feel everyone's yung alam mong nahawakan din siya ng gift ni Tita Jane. Yung I can't wait to see the others pa. I can't wait to hear what they would yung mga gusto nilang sabihin. Ang dami niyang anak-anakan sa industriya. And lahat ng mga na-receive kong text, kahit directors, lahat ng mga na-receive ko na matanggap kong mga text messages sa mga nakikisimpatya, yung mahahabang sinasabi, they're all true. How she was, how she is. I mean, on and off cam. So, regardless of it, anything that has happened, kung ano man yung you would always want to remember her as happy Jacqueline Jose. No, kasi ito lang yung isa sa mga siyempre ramdam mo yung sadness eh, but gusto ko nang pumalakpak
sa bawat gabi na may mga nakikirami kasi let's just celebrate her life. Let's be happy because she's in the... Mas masaya pa yung kung nasaan siya ngayon kaysa kung nasaan tayo, no? Diba? So, pero yeah, I feel everyone's not... I feel everybody that they're all grieving. Ang ramdam mo yung pagmamahal nila talaga. Not because dahil nakatrabaho. I'm sure lahat yan natawagan din niya. No, ano yun na, natawagin na, naka-text. Ganun siya ka, ano? Sir, Love. Ala, sir. Hi. Question lang. Sir, kahit pa paano rin ba, nakakatulong, I'm sure it's a very difficult time, nakakatulong na knowing she was so well loved, so well... Yeah. Oo naman, kasi you see people and these faces that come up to you and you see their emotion na alam mo, may connection to kay at may pinanggagali, natutuwa ka kasi ikaw din yan, ganon, ikaw din, alika, yakapin kita kasi for me, the hug that's where I draw my you hug me, kunyari lumapit kang masaya ka, nayakapit ka ng masaya din ako, lumapit ka at yumakap sa akin na umiiyak ka, iiyak din ako. That's how you kasi di mo naman alam kung pare-pareho yung naging experience nila with Tita Jane. It may be the same in general na masaya siya katrabaho, given na, pero yung may mga connection kasi na minsan nararamdaman mo sa yakap lang ng tao. So that's why from time to time I always go to Andy and I hug her and absorb the people that hugged her. Yung mga emosyon na naramdaman niya sa ibang tao. Kagaya nito, of course, this is PPL night. Ilan lang makakilala talaga ni Andy dyan na nakikisimpatya. Pero kinukuha ko sa kanya yun. Na-absorb ko for her para pag uwi namin sa bahay, recap. Diba yeah. Ito yun, siya yan. Katrabaho ng mami mo, gito. Speaking of PPL, ikaw pala nagdala sa kanya kay Perry. Kay Tita Jane? Well, napag-usapan na namin yan kasi when we were doing mundo mo yung akin ata yan. PPL na ata siya nun eh. Yeah, I think PPL na. No, hindi pa siya PPL. Nag-floating. Oo Pero she saw kasi na masaya, Sunshine, Julina, Angelica, tapos ako, 4 kami doon na PPL doon sa show na yan So nakita niya yung dynamics namin, yung Sabi ni Perry, ayaw niya kasi matanda. hindi naman sa matanda, pero siyempre, hindi, gusto niya masisinda ka kasi. Puro daw kayo. Masisinda ka kasi. Kumbaga hindi siya yung tsaka masisinda ka. Tsaka ano pa bang pwede niyang maisip? Siyempre baka si Tita Jane pang nagigets mo yung magmando kay Perry, di ba? But it was click naman. Nag-click naman. Tsaka, That was important, di ba? Yes. Hindi. Ano na siya? Kay Perry na siya. Oo, kasi nung pinictorial. Can Best Actress na siya. Kay Perry na siya. So before Can siya pumasok. Yes, before Can. 2012, gano'n? Hindi. 2013? 2013. Pang 2016 ng Marosa 13 nga. Mga ganun. Yung Mundo Mo'y Akin. Mundo mo yan. Yeah. Kasi Ilustrado 2014. Yes. Actually, sila ng daddy ko marami. Siyempre.